Ito pong mga nakahukay ng Yamashita Treasure na Golden Buddha, gold bars, mga jewelries, at mga precious uncut stone at iba pang mga kagamitan. Diyan po sa may Quezon Province. Totoo kaya ito? Ito po ay ang napakalaking question mark na atin pong pag-uusapan ngayon. Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos ang video na ito sapagkat atin pong pag-uusapan kung gaano katotoo ito pong mga nahukay na Yamashita Treasure. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Welcome back again sa aking channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic po natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa isang katanungan. Isang comment ng ating kababayan po na atin pong bibigyan ng pansin, atin pong sasagutin. Ito pong mga katanungan na nagsasabing, totoo kaya yung nakuha na hukay ng atin pong ka-treasure hunter sa may Quezon Province na mga gold bars, mga precious uncut stones, jewelries, gold coins, at ito pong Golden Buddha, no? Tunay kaya ito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga subscriber, haters, bashers. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood sa akin pong mga videos, no? So wala na po tayong paligoy-ligoy pa, diretso po tayo sa atin pong topic, tumbok po doon po sa isang katanungan ng atin pong ka-treasure hunter na nagsasabing, tunay kaya ito? O baka YouTube lang ito? O palabas lang ito para may mai-content, no? Atin po yung sasagutin at pag-uusapan po natin ito pong mga nahukay nila, kung gaano po katotoo, katunay ito pong kanila pong mga nakuha. Based po sa mga ebidensya, base sa mga naipakitang mga videos, larawan, at yung nakausap po natin sila ng personal, no? Sa telepono pala, hindi sa personal kundi sa telepono. Kung ano po ang aming pinag-uusapan ay nalaman ko. Ito po ang aking isi-share sa inyo, ang ilan po sa mga napag-uusapan namin tungkol po sa mga nahukay nila, no? Bago nahukay, ano ang mga nagaganap, ano ang mga pangyayari, at yung mga ebidensya pa na masasabi nating legit, totoo, hindi kwento-kwento, at may mga katibayan na pwede nating masasabing credible, no? Legitimate ito pong kanila pong mga nahukay na Yamashita Treasure. So, umpisan po natin sa usapan nila, no? Nung bago pa mahukay yun. Yung may pumasok na isa pong grupo sa kanilang lugar na may mga dalang mga permit at sila daw po ay authorized, no, na bungkalin yung lugar na kung saan hinarang ng may-ari ng lupa. Kasi ito pong mga nakahukay, ang isa po dito ay ang may-ari mismo ng lupa. Siya mismo ang nagbahagi sa atin ng mga larawan, videos, sapagkat sa kanya yung lupa na nakuhanan yung Yamashita Treasure. Kaya't kung mapapansin ninyo, yung pong video na nagsasalita, yung boses, iisa lang, no? Pansinin ninyo yung boses na maririnig ninyo yung mula umpisa, yung boses na yun ay kanya pa rin hanggang doon sa paghawak ng mga gold bars. Doon pa lang makikita niyo kung legitimate o hindi yung nagsasabi na tunay ba yung kanyang mga hawak na gold bars, no? Yung mga nagko-question kung tunay ba ang hawak niyang gold bars, doon pa lang sa mga buses malalaman natin kung hindi siya yun. Kasi
yung busis mag-iiba dapat. So, sinadya ko talaga yung busis ay tuloy-tuloy na hindi natin binabago, hindi natin pinapakialaman sapagkat yun po ay isang ebidensya na siya talaga yun, patunay na sa kanya yung mga items. Yun nga, bago daw ito nila kunin ay nagkaroon muna ng issue kasi baka may mga government officials o may mga link no sa government na may mga hawak na mapa. Hinawakan po ng Chinese corporations, mga kontraktor na mga galing China na mga treasure hunter na link po siguro sa government. No, may mga matataas na tao na gustong hukayin yun. Subalit, may grupo din sila, marami din sila, nagunahan nga sila kaya nagkaroon ng bangayan doon po sa umpisa. So, nung inumpisahan nila, ay marami silang mga natuklasan, mga gamit, mga bungo ng tao, mga buto, kung ano-ano pa mang bagay na kanila pong na-recover na naipadala din naman sa atin yun. Kaya kung mapapansin niyo may video doon na yung mga gamit, no, saglit lang, yung mga buto-buto, mga pieces o glass, yung plato na basag-basag, at saka yung sulat no na kanji letters na nagsasabing burial site. Kung marunong kayo sa kanji, yung mga matatanda o mga marunong mag-Japanese na expert sa kanji, yun pa lang mababasa yung sinulat na yun. Ang ibig sabihin yung burial site. Yun po ay sinulat na lang sa pintilpin, galing po yun sa bato nakuha nila. So, yun nga yung topic natin nga, yung gaano ba ka-credible no natutuho ito, no? Gaano ba katunay na masasabi nating legit talaga ito na nakuha talaga nila. Unang-una na batayan dyan, no? Yung mga videos, mga larawan. Makikita natin sa larawan, sa video, sa picture na yung ginto ay totoo, no? Oh. So kung totoo yung ginto, ang pag-iisipan naman natin baka naman kinuha lang ito sa YouTube, nag-grab yung mga videos na ito, na-edit. So makikita natin dun isa-isa na kapag tiningnan natin legit na na gold bars ito. Pero ang nakakapagtaka, yung mga kababayan natin may nag-comments na bakit walang tatak? Bakit walang mga sulat? Kasi yung mga nalot ng mga Japanese Imperial Army noon ay may mga tatak no Burma, mga ganun. Kasi po matalino ang mga Japanese. Nung pong ibinaon nila yun ay nirebar nila yun. Minelt nila yun. Ginawa ulit na barita na 12.5 kilograms, no? Kaya initsa-itsa na nga lang yung iba noon eh. Kung mapapansin natin yung may mga old na videos na nakikita natin yung pinapalabas ko na old videos na nire-repack ng mga Hapon yung mga gold bars sa 6x6 kinakarga tapos ikinakalat sa kabundukan. Yun po ay natunaw nila, no? Kasi kung hindi nila tutunawin yun, kapag nakumpis ka ay pwedeng maging ebidensya sa kanila at pwedeng malaki ang kaso na kakaharapin ng mga Hapon noong unang panahon. Kaya ginawa nila para hindi sila kung mayroon mang bulilyaso ay masasabi nilang wala namang patunay, walang tatak. Kaya nirebar nila. So nung nakuha nila ito, pinaghati-hatian, 352 na gold bars. Pantay-pantay halos sila ng hati kasi may kasunduan sila. Yun po ang kwento ng may-ari ng lupa. Yung pong backhoe, yung driver ng backhoe na nakabackhoe sa mga gold bars at saka golden Buddha, ay doon po napunta yung golden Buddha. Kaya yung litrato ng golden Buddha ay nasa kanya, yung iba, yung naikalat sa internet, nakuha na ng mga iba't ibang mga treasure hunters, naipost sa internet, nakalat na kung sino-sino nang nagmamayari doon sa Buddha. Ang totoo noon, yung kanyang kapatid yung humahawak ng Buddha, yung babae. Kapatid po yun ng may-ari ng lupa. Sila yung
may-ari ng napagbaunan ng kayamanan. Pero yung Buddha ay napunta doon sa driver ng backhoe. Sila na ang nagmamay-ari noon. Kaya out of 352 daw na gold bars, ang natira lang sa kanya ay 36 pieces. Tapos namahagi pa siya. Ang natira na lang ay konti, no? At parang narinig ko sa kanya, 12 na lang ang natira na 12.5 kilograms. Pero, swerte pa rin at yung mga precious uncut stone ay napunta sa kanya. Katulad po halimbawa nung meteorites, no? Hindi lang iisa, no? Marami yata yung meteorites na yun na inilagay dun sa sign na parang dot, no? Yung parang 3 dot, may baliti. Doon nakalagay daw yung mga uncut precious stone, no? At mas mahal pa yun sa ginto, ang alam ko. Yung malaki kasi, parang buko kalaki yung iba, yung mga meteorites na yun. Kaya siguradong milyon-milyon ang halaga po ng mga meteorites na yun. So para malaman natin, totoo din kaya yung meteorites na yun. Pinaasa yun sa UP Diliman, no? May ebidensya. Doon po kay Joel Crisostomo. Mayroon pong papilis yun, may video din si Joel Crisostomo na ipapakita natin sa screen, no? Ipa-plus natin sa screen. Si Joel Crisostomo ay siya yung sumuri ng meteorites na yun. Kaya may ebidensya, saka may assay report yung gold bar. So, ang tanong, bakit nakapasa yun na pwedeng makumpiska yun kapag galing yun sa treasure, no? Ang ginawa ng ating kabayan ay marunong, tinunaw po niya ito, niribar. Inasitilin nila, tapos niribar nila ulit ng 1 kilogram, manipis, para mapaasay nila na hindi ganun kalaki, no? 1 kilos lang ang kanila pong pinaasay. So yun nga, may assay report, no? Isa din sa ebidensya yun. Pangalawa, yung nagsuri nung precious uncut ay si Joel Crisostomo, na hindi po yun basta-bastang gemologist, no? Licensed gemologist po yun ng ng Pilipinas, no? Sikat po yun. Marami na po yung natuklasan, na marami nang na-certified na mga gems na mamahalin dito po sa bansang Pilipinas. At hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa international, kasi international license yan si Joel Crisostomo. Kaya kung kayo po ay magpasuri, no, Joel Crisostomo po, mayroon din diyan sa UP Diliman, baka kilala din po siya diyan sa may UP, no, sa laboratory po ng UP Diliman, Quezon City. So, yun po ang mga patunay na credible, no? Isa pa, kapag scammer, lagi niyang sinasabing hanapan mo ako ng buyer, no? Ito lagi yung maikumpara natin yung mga hindi totoo, yung nagsisinungaling lang, gusto lang na maipakita tapos maghahanap ng buyer. Bro, hanapan mo ako ng buyer. Ito nakuha namin, may mga videos, may mga ganito. Doon ka na magdududa na baka hindi totoo yan, baka scam yan, kasi bakit hanapan ko ng buyer, gold yan, pwede naman na pira-pirasuhin ninyo yan, ikalat ninyo kaagad yan kahit maliitan, tapos pag nakaipon kayo ng nakalikom ng pera, na pwede ka nang magtayo ng jewelry shops o pawn shops, then magribar ka doon, magawa ka ng bar, pwede mo na isanla sa bangko kasi may lisensya ka na dahil nagtutunaw ka ng gold. Ganun lang kasimple. Bakit kailangan mo pang, bro, may mga bar ako dito, hanapan mo ako ng buyer. Doon magdududa ka na, baka piki yan, palabas lang nila yan. Pero ito, isinishare sa inyo, pinapakita sa taong bayan, para makapagbigay lang ng inspirasyon, makapagbigay ng patunay na totoo itong Yamashita Treasure, hindi para maghanap ng buyer. So kung maghanap ng buyer, magdududa ka na dyan. Kasi bakit pahanapan ko pa ng buyer ito, di pati ako mapuputukan bakit tinulungan mo silang
i-advertise yan o para i-promote yung kanila pong mga videos na tapos hahanapan ng buyer. Sila po ay hindi nga sana ito ipalabas. Nabigla lang po ang katiits natin kasi may mga nag-comments kasi na mga haters na hindi totoo yan, drama-drama lang yan, mga ganito ganyan. So itong nakakuha, siyempre na na parang nag-react, pakitain ko nga kayo, patunayan natin sa inyo na totoo itong Yamashita Treasure kasi nakuha namin. So akala nga niya noon hindi totoo kasi kwento nga niya ay muntik na nga silang susurinder, no? Ayaw na nga sana nila kasi baka daw hindi totoo talaga ang Yamashita Treasure. Pero nung option kanila, nung natagpuan nila, totoo pala talaga, malayo pala sa sign, no, 50 meters sa sign mula po sa triangle na bamboo tree. So doon, napatunayan at nung makita nga niya itong mga haters na ito, mga bashers na ito, panay pangbabas lang sa mga vlogger. Simple, ito pong vlog, no? Pag vlog, hindi mo sigurado kung totoo hindi, no? Drama-drama, mayroong mga kwento-kwento tungkol sa mga treasure, may mga sign. Ginawa na nga parang drama itong Yamashita Treasure. Pero po, sa atin, mayroong po totoo, mayroong hindi, mayroong mga drama, mayroong kasi entertainment tayo eh. Pero mayroon din tayong mga totoong pinapalabas. Mayroong drama, kaya sinasabi natin na, o ito, maniwala man kahit sa hindi, nasa inyo yan. Pero ito, sinasabi natin credible. Pero ang katanungan, bakit pinapakita pa? Yun nga, isa pang katanungan, bakit pinapakita pa? Kung totoo yan, bakit ipopost pa yon? Ito po ay nabigla lang eh. No, hindi naman talaga papayag na ipopost itong kababayan natin, kaya gustong ipabura o tanggalin sana ito sa video, sa YouTube o sa Facebook, itong pong mga nagkalat na mga litrato. Subalit, hindi na po pwede kasi nakita na nga ng tao, kahit burahin mo, wala na rin kwenta yun kasi naka-record na, may iba nakadabing na, nakapagkopya, naikalat. So, nonsense, kahit naburahin mo, nandun na eh. So, magsisi ka man, tapos na. So, hindi papayag yung mga kasamahan sana niya na i-kwan ito. Kaya, yun nga ang malaking katanungan, bakit kung totoo pa, bakit ikinalat? Hindi sana, kaya lang, nabigla lang. No? At least, magpasalamat kayo. Magpasalamat tayo dahil nabigyan tayo ng informasyon na dito pala sa triangular na punong kawayan, napakarami pa naman itong mga sign na ito sa buong Pilipinas. Medyo distansya pala doon sa sa sign 50 meters. Yun pa lang ay malaking bagay na yun, mag-thank you tayo doon sa kanya dahil malaking bagay yun na doon pala sa paligid lang ang Yamashita Treasure. At isa pa, yung idea na pakanal ang hukay, yung parang kalsada na pag malalim na, no, pag malalim na yung hukay, tanggalin mo muna yung lupa sa paligid, saka ka mag-detect kasi hindi nga aabot yung detector mo sa ilalim eh. Ilalim nun 120 feet. So kahit tapyasin mo yung 60 feet noon, pwede nang maabot yung metal detector mo. Kaya malaking bagay yung style nila na kinanal nila ng malaki, no? Ilang meters din yung kinanal nila pahaba, pakanal. Saka sila nag-detect. Kasi sa taas ka lang medyo malabo. Ginamitan na ng high-tech, malabo, scattered pa eh. So, alisin muna yung lupa, pakanal, doon nadali. Doon nadali yung eksaktong lokasyon. Isa pa yung isang point na pointer na yung nguso, doon nakaharap. So, nadiskubre lang naman nila yung nguso nung nakita na ng detector. Kasi nagkatugma na yung sign at saka yung metal detector. So, hindi po natin pinopromote yung metal detector, kundi yun talaga ang dahilan kung bakit natuklasan nila ang Yamashita Treasure na yon. So may mga patunay, no? Yung mga assay report plus yung mayroong papasok na hindi taga sa kanila na siguro naka-radar na yon, na-expose na yon, kaya nag-uunahan na sila doon. Pangalawa, hindi naman siya nangihingi o naghahanap ng buyer. Kasi pag scam yan, maghahanap ng buyer kaagad yan. Ito hindi, tatago pa nga eh. Ayaw pang magpakilala yung pangalan eh. So, hindi sa atin yan, ibinahagi sa atin, sinend nila sa atin. Pero gustong burahin, pero hindi naman.
kahit naburahin natin, hindi na maaari kasi wala na, pinagpapasapasahan na. So yung nag-angkin ng Buddha na sa kanila lalo yung galing sa Buanga, hindi po totoo yun kasi yung may-ari nga ng lupa, yun ang nakakuha. Pero napunta sa ibang tao kasi hati niya yun. Ibinahagi doon sa may-ari yung bakho. Siya ang nagmamay-ari noong Golden Buddha na yun, yung may-ari na ng bakho. Siguro, na picture-picture na ipasa sa mga internet, no? Hanggang sa nagkwento-kwento, pumunta na ng Zamboanga, pumunta na ng kung saang Mindanao na yan. Pero ang original noon ay galing po sa Quezon Province, no? Yung mga binabanggit nating lugar, hindi natin babanggitin siyempre yung pinaka-eksaktong lokasyon kasi sakop lang ng Mountain Province. Pero yung pinaka-clear na lokasyon ay hindi po pwedeng babanggitin yun kasi sinasabi lang, hindi naman impanta yun eh. Ano sa inyo yun? Basta importante, nasa Quezon Province. No? Nasa Quezon Province ang nahukay na yan. At legit na nahukay talaga yan na Yamashita Treasure. So sa mga basher, haters na nagsabi, totoo yan, piki yan. Kwento-kwento lang para may content. Bay, sino ba kayo magsabi niyan? Kayo ay nanonood lang, no? Maniwala man kayo sa hindi, wala namang mapapala sa inyo yung nakahukay. Kung hindi sila ay mayaman na, ikaw ay nananatiling bashers pa rin. So, kapag makakita ka ng ganyan, i-analyze mo ng maigi, huwag ka kaagad mag-comments. Kung tunay ba ito, piki ba ito, kasi kapag nag-advertise tayo na sabihin, oh, naghahanap kami ng buyer, ito yung mga ebidensya, ito, diyan magtataka ka na. Kasi, bakit ka pa maghanap ng buyer? Ginto na nga yan eh. Kahit nga precious to, hindi pa ako maghanap ng buyer kaagad. Unless na ito po ay dadaan sa assay report, sa mga laboratory testing, then mabibigyan ng tamang presyo. Kasi doon hula-hula ang presyo, papayag ka pa sa ganun kaagad. Maliban na lang kung maliit lang din yung puhunan mo, binili mo yun, ibebenta mo, buy and sell, pwede. Ruling. Pero itong mga treasure na ito, delikado po kasi yan. Kaya, credible ito. Ito pong ating ibalita na i-interview ko po siya halos 2 oras na usapan namin. Pinag-uusapan namin tungkol po doon sa mga sitwasyon na mahirap talaga ang pagkuha nila, ganun katindi. Kaya hindi madaling magsabi na pabalato, bigyan mo ko ng balato kasi dugo at pawis ang pinagdaanan nila, sobrang hirap. Tapos ikaw hindi ka naghirap, ganun na lang kadali na hingiin mo yung isang bagay na hindi ka naman nagpagod. So, siyempre pag-iisipan mo rin, kung maawa sa'yo, kung mamigay sa'yo, thank you. Pag hindi, wala ka rin namang kasi hindi naman tayo nagpagod niyan eh, sila. Dugo at pawis. So, pinaghirapan talaga nila, may puhunan, kumpleto. Yun po ang katotohanan. So, sa nagsasabing hindi credible ba? Nasa sa inyo yun. Kasi ang importante na ipakita sa inyo, nabigyan kayo ng inspirasyon, nabigyan ng katunayan, katibayan, ito pong mga ganitong klaseng minsan lang mangyari dito po sa history ng Pilipinas, no? Pangalawa po ito kasi dito po sa nakuha, no? Maliban kay Rogelio Roger Rojas, marami pa pong iba yan na hindi po nalathala, hindi nagpapakita, hindi nagsasabi. May maraming mga politicians, mga nakakuha dyan, kanya-kanyang payamanan, kanya-kanyang angkina na sila ay mga mayayaman. Pero, makikita mo ba silang namimigay sa Pilipino ng pantay, namamahagi sa Pilipino ng pantay? Hindi, kasi hindi nila sinasabi yun. Pwedeng namahagi sila na tahimik lang, no? Marami na nga ang nakakuha, pero ito ay pangalawa sa naibisto, naibulgar. So, tunay po yan. Yan po ay may mga katibayan, may assay report, no? Mayroon pong mga video ni Joel Crisostomo na magpapatunay na nasuri po ito pong mga bato. At yung permit, may permit sa barangay, may permit po sa yung bakho, nakarehistro. At malaki talaga ang ginastos nila. Kaya siguradong 100% na yan po ay totoo. At kung ito man ay scam, magtataka na kayo, ako ay maghanap na siguro sa inyo ng buyer. Bro,
Pwede bang hanapan mo ng buyer itong pinapalabas ko? Doon magtataka ka na yan, scam yan. Pero ito hindi. Bakit maghanap ng buyer? Baka kumpiskahin mo pa, agawin mo pa ito eh. Ganon ang totoo, hindi naghahanap ng buyer. Yung mga naghahanap ng buyer, yun ang tunay na scam. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. No, sana po ay mayroon na naman tayong natutunan na kaunting aral dito po sa atin pong naibahagi sa inyo sa araw po nito. Hanggang susunod, to po ang inyong ka-treasure hunter na sasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.